po ay nakikinig para mamaya mag-discuss kayo sa gusto nyo sabihin at kung may tanong makapagtanong. Okay? Kayo po ay kasama sa discussion na ito. So kung wala na po ay bago tayo mag-pray, babasahin ko ang ating text na sa may Proverbs 27 verse 4. Anger is cruel and fury overwhelming, but who can stand before jealousy? Okay, so tayo pong lahat ay manalangin. Sabi magpapatuloy ng ating lesson ito. Mapagpala sa abagin namin Diyos, kami po ay lumalapit sa inyong banal na luklukan habang kami ay mag-review ng aming leksyon sa buong isang linggo. Nawa po kami ay magkaroon ng pag-iisip na makibahagi, pag-iisip na magkaroon ng kaalaman upang kami rin po ilalago sa aming pananampalataya. At aming nga po pag-uusapan ang tungkol sa jealousy. Nawa nga po Panginoon ay tulungan kami na aming limin kung ano ba epekto nito sa aming buhay at kung ano aming dapat gawin dito at kung ano po ang solusyon na inyong ibibigay para sa amin. Salamat Panginoon sa inyong pagsama sa amin. Ito po ay nilapit namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So magandang umaga sa inyo mga kapwa-lender. Halata na kung sino talaga lender. Ibig na kami. Okay, so ang pag-usapan namin ngayon ay tungkol sa jealousy. At ang sabi nga dito, ang pag-jealous daw ay maaaring ito ay personal. It targets an individual who is perceived as rival and a threat. Ito daw ay parang nakatutok sa isang tao na parang sa tingin niya ay ito ay may tangka sa kanyang popularidad, sa kanyang mahal sa buhay, o sa kanyang mga posesyon. Ganyan. As a result, jealousy often causes violence, either psychological or physical. Yan. At ngayon, ito nga pag-usapan natin sa ating lesson, ang mga verso na sa Biblia, ganoon din si Satanas na mayroon ng pagkaselos, pagkaingit. At nalalaman daw natin dito sa ating leksyon kung ano nga ba ang mga sanhi at anong epekto nito. Okay? So, sa pagpapatuloy ay dito sinasabi na meron talagang ugat, no? Ang jealousy. At ang jealousy mismo ay isang pag-jealousy sa connotation ng tao ay negative, no? So ano nga ba ang ugat na itong jealousy? Base sa ating leksyon, ito ay papaliwanag ni Brother Danny. Brother Danny, ano nga ba ang ugat talaga? No, sa simpleng pananalita, ano ang ugat? Saan ba ang ugat ang jealousy? Jealousy, lalabas ito pag meron kang inisip na negative. Negative? Oh. Nagsimula ito sa langit. Okay. Satanas, nagkamali siya. Hindi naman siya ginawa ng Diyos na masama. Diba? Katunayan, siya ay mabuti. Siya ay naging leader sa langit. Yes. Pero dumating ang punto nung tumingin siya sa ibang tao. So doon umupo yung pagsisilos. Wala pa tao nun. Salamat na eh. Nung tumingin siya sa malalala, ayun. Kala ko sa tao. Kailangan ka nun. nakaligtaan na yun eh. Hindi kasi tumitingin lagi sa kanyang sarili. Okay. So nung tumingin siya sa iba, wala pa may ibang tao, kundi yung malalala, at pa mga angel. Doon nagsimula yung pag-create ng kanyang mind na para tubuhan siya ng pagsisilos. Una ron, nung narinig niya na sabi ron na lalaki natin ang tao, so
So, Donna, bakit hindi siya sinali sa ganong usapan? Makapangyarihan din naman siya. Tinitingala siya ng mga leader ng mga angel. So, may karapatan din sana siya na doon sa usapan ng paglalag ng Diyos sa tao ay makisali rin siya. So, marami na pumapasok. Nariyan na yung mahusay naman siya. Nariyan yung kaya naman niyang gampanan yung ginampanan ng Panginoon. So, may karapatan siya doon sa mga bagay niya. Ang kanyang palaging kinisumutok sa kanyang damdamin, sa kanyang puso ay kung bakit hindi siya sinali sa mga usapan niya. So, ang ugat, sabi mo ba na isa sa ugat ng jealousy ay pagkaingit? Pagkaingit, Pagkasilos, pagkawalang kontento, yung hindi ka kontento sa binigay sa'yo. Sa ibinigay sa'yo. So, doon po siya nagkamali. Okay. So, yan po ang kinaugatan ng pagkaselos. No? At nalang natin ang nangyari, si Satanas na ay nagkaselos at nagselos, ay doon na sumunod ang mga masasamang bagay at masasamang isip na kanyang ginawa. At dito naman ay sinalakay din ang story ni Joseph at kanyang mga kapatid. Sinasabi dito na sa pagkaselos pala, no, yung pagkaselos pala, ay ito ay ugat kung bakit ang isang tao ay napakadaling gumawa ng isang krimen. No? So, Brother Eli, ano ba ang ibig sabihin ng jealousy it's easy to commit crime dahil sa jealousy. Ano ibig sabihin niya? Base doon sa lesson natin kay Joseph Brother. Okay, magandang umaga. Kayo ba nakikinig? Kayo sa buwan. Okay. So, tanong ba rin ay nakiulit nga ba rin? Bakit napakadaling gumawa ng krimen? Okay. Bakit napakadaling gumawa ng krimen? Ano po? Because of jealousy. Una po, mga kapatid, ang prating isipin ng krimen ay kumaray ka lang physically na may lubong na buho. Ano po? Kasi sinasing krimen ay pumatay lang ako. Sumaksak, kumaray, etc. Ano po? Ano to? Ayan. So sa ating lesson kasi, marami po mga example kung saan ay ang result of jealousy. And it is very easy to commit a crime. Ano po? O krimen, dahil ikaw ay nagselos. Ano? And because ito ay pinakita na Satanas, he is a classic example sa result ng jealousy. Ano po sa akin mga tao, tayo mga artista na nagsiselos naman, let us not be hypocrite na hindi ako nagselos. Ano? So nung baka tayo, sa lumalaki, marami na rin ngayon tayo sa nakakakas sa pagsiselos. Sa ating kapatid, sa ating magulang, may babies, sa members of church, sa paralan, sa trabaho. Ano? Kapag tayo nagsiselos sa mga kapatid, napakadali mapunta sa trap ng Satanas. Kung saan, unang-una dyan ay yung pagkasabi sa kanya na hindi mabuti. Pag-sipsis mo sa kanya. Ano? Marami na sa kasama mo, sa trabaho mo. Ano? Madali mo sa siraan. Ano po na, you're crushing her soul. Backfighting, ano po? Na wala sa kanya, ano sa po ay sinabagay nila. Ano po? Immorality at uman-uman na minsan ay wala naman katotohanan. Ano? At ikaw ay hindi rin makatulong at hindi mo makalik sa pag-iisip kung paano rin siya sa mga screen. Ano po? How you will turn him down or her down. Ano po sa kanyang position. Kaya mga kapatid, napakadaling napunta sa trap na yung something is not good. Sa harapan ng Panginoon, ano po, na kapag tayo ay suman talaga mag-jealous sa ating mga mahal sa buwan. Yung kaya yung mga pasasama. So yung kaya ni Joseph, yung kaya Joseph mga kapatid, ano po, yung kanyang mga brothers, ano po, ito ay because of jealousy, kaya nila na-isipan na siya ay ibenta, ihulog sa pig, sa pagin, ano po, then pagkasiyalos na nila, na kapag si Joseph ay nawala sa paningin ng kanilang ama, at sa paningin po nila, ano po, ay mamusutan sa kanila ang pag-ibig ng kanilang ama. No? Ibig sabihin, yung pagtingin ng pag-ibig ng kanilang ama ay mamusutan kay Joseph. Kaya inisip nila, na kapag si Joseph ay nawala, si
dali magplano ng pagpatay. Para madali lang sa kanila magplano na papatay si Joseph dahil lang nagselos sila kay Joseph. Parang ang bilis. Pag namatay naman yun, natin lang kung ano konsekwensya. Ano nga bang naging konsekwensya tatay? Noong nalaman na namatay si Joseph. No? Pinulit si David ng tatay at sabi niya na siya ay mag-mourn hanggang siya ay nabubuhay. Okay. So, yan ang nangyari. Dahil sa pagsiselos, naging madali yung pag-iisip ng isang krimen na hindi maganda. At dito naman, si Saul ay makikita natin na nagselos kay David. No? So, Brother Emer, nung una, ano bang relasyon meron si Saul at si David? Ano bang meron silang relasyon? Ang kanilang relasyon lang naman ay simple lang. Si Saul ay hari at si David ay ang kanyang mga kapatid ko. Okay. Anong meron silang relasyon nung una? Base dito sa 1 Samuel 18:25, magandang kanilang relasyon. Nung nakita niya magandang katangian ni David, binigyan niya ng katungkulan, inarugan niya, pinagdamit niya, pinakain niya, at naging best friend niya ng kanyang anak. Kailan pa nagsimula na si Saul ay nagselos kay David? Anong partikular? Ang partikular na nagsimula ng pag-selos talaga ni Saul, nung siya yung tinatawag na sapawan ng David, Sapawan. kasi nagkaroon ng paglalaban at si Saul ay nakapatay lamang ng libo. Okay. Tapos itong si David ay nakapatay ng laksa-laksa. Kumbaga, maaari ko ay tens of thousands or hundreds of thousands na napatay. Kaya ang mga tao, mas pumilit kay David kaysa kay Saul. Kaya si Saul talagang talimang galing at pinanay ng ipapatay siya. Yun. So, ibig sabihin, ito si Saul na hari, na meron na ang lahat ng kapangyarihan, pera, lahat na, ay meron palang naging threat para sa kanya si David dahil doon sa mga mga pansaw ng tao. No? At nabasa ko nga dito sa leksyon, si Saul pala, ay gusto niya pinupuri. Pinupuri siya. At nung time na mas pinuri si David, yun na. Okay. So, dito kay Saul ay ano ba yung mga ginawang plano ni Saul kay David para sa ipatayin? No? Yun nga, parang sa kunyari, wala yung kanya ay hindi nagkaratawa para spy. Balik, marunong talaga si David. Para siya kinakasihan ng Diyos. Hindi nangyari yung plan ng Diyos. Okay. So, mga ilan bang mga ginawang plano ni Saul dito? Kay David para Nasa walong plano ang kanyang ginawa. Walang mapatay si David. Pero natin ay hindi nagtagumpay. dahil sa pagkaselos, sa magawa ng walong plano para patayin ang isang tao. Walong plano? Grabe. Sabi nga, there are many ways to kill a cat. Pero hindi nangyari. And there are many ways to cook at their feet. Grabe, no? Dahil sa pagselos. So, Brother Ricky, dito sa ating leksyon, ay meron dito sinasabi, killing David became an obsession. Iyang paragraph na yan, pakipaliwanag na sa amin kung anong ibig sabihin. Na parang obsession na kay Saul ang pagpatay kay David. Paliwanag mo nga yan, paragraph. Simula kasi yan, nagsimula yan sa obsession na yan. Nung sila ay nanggaling sa pagkapanalo ng Goliath, tsaka mga Pilisteo na hinapon nila ng pumilya, no? Pag uwi nila, masaya pa si Saul eh. Si David, masaya. Ang problema nung kumanta na yung mga babae. Ang kanta ng mga babae, sabi nga ni Brother Emer, si David daw, si Saul pumatay ng libo. Eh si David daw, 10,000. Doon tumurot sa puso ni Saul yung ganun mga salita. Ba, hindi ako nakapayag ito, bakit nagkaganto? Ako yung hari. Itong batang ito eh, may wato ako na paglaman na nabasa. Parang ang edad ni David daw ng mga 18 pa lang. Bata-bata. Kasi nagsimula sa 40 anos siya nagsimula mag-ari sa Israel.
So, napakabata pa ni David. At mula noon, hanggang sa namatay sa taon mga kapit, wala siyang ibang isip kundi patayin si David. Namatay na lang siya, yung pang-iisip niya. Napakasaklap na inabot sa taon mga kapit. Pero sa kabila noon si David, although he was already anointed ni Samuel na maging king, naghintay siya ng 10 taon mga kapit bago siya nagsinari. Hindi niya iginiit, hindi niya ipinuwerte yung kanyang sarili para magsinari, although he was already anointed by Samuel to be the king of Israel. Naghintay siya. Medyo napakaganda ng picture pagdating kay David. Kaya sa una mga kapit, it was his obsession to kill David, and he died. He still wanted to kill David. Kill David, that's a jealousy. Yung obsession, ano yan eh? Obsession parang sa pagkain. Parang hinahanap-hanap. Parang gano'n, kahit ka lang sa bahay, walang cake. Parang gusto mo talaga makalata ng cake. Gagawin mo lahat para makakain ng cake. Gano'n, si Jonathan, na anak niya, naiisip niya na siyang magiging susunod sa kanya. Kasi si Jonathan yung susunod in line, kumbaga, the next in line. Sabi niya, walang yamang bata ka. Ikaw ang susunod na hari, hindi ko man tayo magtanggol yung sarili mo. Yes, friend. Sinibat niya, hindi naman tinamaan. Pagkatapos noon, pinatay niya pa yung mga priest sa Rama ba yun? Yung gamali. 85 priests ang kanyang pinatay dahil sa kanyang obsession na patayin si David. Lahat ng pwedeng madlang sa kanya, papatayin niya, magpatay nila si David. Yun ang obsession talaga. Ganon siya ka-obsession. At yun ay nagugat sa pagkaselos, no? Nagugat sa selos. Yun. Brother Merlo, ano ba ang epekto sa ibang tao? Kunyari, ikaw yung nagselos. Ano naman ang base sa ating lesson? Paano yung pagkaselos mo, nakaka-apekto sa ibang tao? Abay, malaki pong epekto yan. Halimbawa sa church, mayroon kang kinaiigita ng pinagsiselosan, sisiraan, natural, nahanap ka ng paraan masira yung tao. Malaking epekto yun. Pagka nasira yung tao, malaking epekto yan. Alam mo ba sa politics natin, yung mga barangay councilor dahil dito, pag namatay yung pang-pito, yung pang-walo, yun ang susunod kain. Kaya maraming pinapatay na pang-pito eh. Naku, delikado ang pang-pito. Maraming pinapatay na pang-pito. Sabi ko, yung pang-walo kasunod, yung ingit ko pang-walo. Walang yan, isang puno lang eh, nanalo ka. Tingnan mo, mga isang taon, biyari na sa akin. Gano'n ang nangyayari, kaya malaking epekto. Kaya na kapalit na yan tinanggal yan eh. Kaya ngayon, pag namatay ang ito, hindi na makaupo ang pang-walo. Wala na po. Ibig sabihin yung pagkaselos talagang Malaking epekto yan, kahit sa tahanan nga eh. Minsan, mga anak natin, marami tayo anak, mabuti po, isa lang, hindi walang pagkisilusan. Ano siya? Kung siyam kayo, o katulad nila ni Joseph. O kaya natural yun, minsan, may mga kulang na mga anak na napakalapit. Isip ko, napakalapit, napakalapit din ang magulang ng sige. Malapit kayo, nakamabait, nasunurin. Siyempre, ano yan, ngayon? Pagka minsan, pagka mas pabata-bata sa kapatid niyo, pahihirapan yung mga panganay. Mahal-mahal na kapag wala ang magulang, hindi. Pahirapan mo sa ganyan. Malaki epekto yun sa bata. Ibig sabihin, talagang pag gano'n ang klase ng pagtingin natin, malaki pang epekto talaga. So, doon sa nagselos, may epekto masama doon din sa ibang tao. Mayroon din doon sa pagkisilusan. Kahit na sa mag-asawa ko, pagdating ng asawa ko, nilaitan, sabi na naman sa sarili, kung ano-ano sa pagkisilusan, kaya sa pito ng asawa yun. Kaya ko yung asawa ko, nagtatrabaho yan sa bahay, maayos pa pag-iisip yun, hindi na. Kung ano-ano nang iniisip dyan, pumapasok sa isip, hindi lang walong power na kung ano nang naisip niya, kaya pakagalit. Pagdating, yung sa asawa kong ano mo dyan, dahil naisip niya, huwag ko, baka
naisip ko na mamaya pagdating ito, kung ano naman ang check na nito. Talagang epektado na epektado ba mga kapatid? Karamihan sa mga nag-iiwalay epekto ng Chelsea, napakabigat na epekto niya sa tahanan, sa iglesia, sa trabaho ka, So, malaki na lang epekto. Brother Pascual, dito may sinasabi na pagkaselo sa ating Panginoon Diyos. Ano ba yung nangyari sa ating leksyon na sinasabi pagkaselo sa ating Panginoon Diyos? Panginoon sa Kristo. nagsilo sa mga Pariseo. Sa mga Pariseo. Nagsilo sila sa ating Panginoon. Kasi una ay nakita nila na nasasapawan na nila. Mamayali ang ating Panginoon. At pangalawa, nakikita nila yung kanilang mga pagkakamali doon sa pagbuhay ng Jesus. Dahil sa Panginoon ay mabuti, mabait, siya ay matulungin, siya ay mapagpakumbaba, ay nakikita naman dito sa mga Pariseo ito ang kanilang mga maling, mga paraan, pagtuturo, kasama na din dito ang kanilang mga pagbuhay. Ngayon, kita nila ng mabagay nito na mas magaling ang Panginoon. Kaya ang mga Pariseo, Para sa kanilang Panginoon. oo, na sila paano mababa, mabababa sila at ang Panginoon ang magkakaas. Kaya sila dito sa ating Panginoon. Sa ating buhay bilang Kristiyano, meron bang practical example nito na ikaw, kunyari Brother Pascual, dahil ako isang kolyado, nakikita ko ang buhay mo na parang maganda, ako ay nagsiselos, may mga ganyan pagsitas. Marami po, marami. Kasi nga po, ganito yan mga kapatid, brother na sa halimbawa ako, mayroon sabihin ko masamang ugali. Pagkatapos, mayroon isang kapatid na magandang ugali. Ngayon, lalo nakikita ko aking kapatid, o yung ako, o aking sarili, na masama ang aking ugali, lalo sa magandang ugali ng kapatid. Kaya mayroon malaking epekto nito mismo sa atin na sabihin natin hindi gumagawa tama o yung masamang ugali. Kagaya nga po nangyari sa ating Panginoon at sa kanoong mga Espiritu ng Pariseo. Dapat sana gawin ng ganito eh. Nung nakita ng mga Pariseo na maganda naman at tama ang ating Panginoon, siguro dapat kumbaba, tinaman na naman sa sarili. Kagaya sa Gamaliel, sabi ng Gamaliel, kung ito'y sa Diyos, walang sino mang pwede pumigil. Okay na. Kaya dapat gano'n, dapat sana magiging natin, magiging reaction natin. Alam mo, brother rin na yung Nadarsabi mo. brother sabi. Ayun. Na ang pagsikilos, mga kapatid, ay, o yung paninig ko, ay hindi lamang nakakasira ng tamang pag-iisip. Ito din ay nakakasira ng tinatawag na kagandahan, asal at moralidad. Kaya kung ang isang tao po ay sisilos, yung kanyang tinatawag na moralidad, yung kanyang pag-iisip ay naging siguro, bigyan na natin yung matitinding salita nagiging baliw. Siya ay nagiging isang baliw ang kanyang ulo ng pag-isip. Isipin niyo ba kasi ang mga kapatid-isip ay kanilang sinulong-isip at sinulong sa balon. Pagkatapos ay nagkapilit na pa talaga at pinalabas na sa mga tatay na patay na sinisip. Ito ay nagagawa ng isang baliw na patao na sa ang tao ito ay napakababa. Yung Thank you. Balik tayo kay Danny. Brother Danny, sa maikling pagpapaliwanag. Dapat, ano ba dapat ang ginawa ni Satanas nung pagtapos niyang maingit sa Diyos? Ano ba dapat ang ginawa niya? Kung hindi siya nagselos, ano ba dapat? Kunya, ano lang, opinion mo. Ano dapat ginawa niya? Ano dapat ang ginawa niya? Hindi, ano ba dapat ang ginawa niya? Ano ba dapat ang tama niya? Dahil Satanas, ano ang nagawa niya? Ano dapat ang gagawin niya? Sa halip na magselo siya. Ito yung problema sa atin.
So, ano dapat ang ginawa ni Satanas? Dapat, sige, opinion mo lang. Wala na ako nito opinion. dapat pinagmuni-muni muna niya matagal. Tapos, Tinignan niya yung kung sino siya. okay. Kasi kung nakita niya yung sarili niya, bakit pa ako magsilos? Kasi ginawa naman ako ng Diyos pala na mahalaga. Yun. Ginawa niya akong perfecto. Ginawa niya akong leader sa mga anghel. Ginawa niya akong leader ng buong world ng kalangitan. Yun ang dapat. Lahat ng mga mahalagang bato ay nasa akin. So, kung yun ang iniisip niya, tinanaw niya yung kapurihan sa may dalawa sa kanya, yun po ang pagkakamali niya. Hindi niya nakita na sa sarili niya siya ay nilalang. Okay, so thank you. Ayos na yun. So, dapat yun ang ginawa niya para maalala niya sa sarili na ay, ganun pala sa nakakataan sa akin. Thank you. Brother Lenny, ano ba dapat ang ginawa ng mga kapatid ni Joseph nung nalaman nila na mas pabor ang tatay nila kay Joseph? Okay. So, in other way yun, mag-imagine tayo kung pwede yung istorya, di ba? So, mas maganda sana ang istorya kung gano'n ginawa ng mga kapatid ni Joseph na kinausap ang kanilang ama. Ano po? Jacob na sila yung sincero kay Joseph. No? Open sila na ako yung sincero kay Joseph, tatay nila. At isa na kakaisip kami naman sa mga gusto ko sa kanya. Baka kasi kaya dapat ipagawa yung mga nila na maunawaan nila. So mayroon na yung magkakaroon ng third profess, nagigyan ng mga kapatid niya. Kasama si Joseph, maunawaan nila yung dahilan at yung emotion ng kanyang ama. Ano kasi sila ay nag-get, ano po, tinanag-isip sa mga bagay nito. But isa na sa tayo mamaya, para sa mga video, kasi yan na pagkako. Mamaya ako sa dagdag. Sige. Okay. Ilan mo na? Ayun, dapat. Brother Ricky, ano ba dapat na ginawa ni Saul? Noong nagsigawan ng mga tao na maraming napatay sa David, ano ba dapat? Dapat ba na? Dapat mag-ano siya, mag-release siya, malaman sapagkat may tao susunod sa kanya na kapag-dapat. Sabi nga God buries his workers, but his work must go on. Nobody is indispensable. May pwesto, papalit, aalis ka na, papalit ka na may papalit. Kagaya ni Moses, pinalitan ni Joshua, kagaya ni Elijah, pinalitan ni Elisha, mga kapatid. Tayo lahat tutungo sa bukay. Subalit ang gawain ng Panginoon ay magpapatuloy. Brother Amel, ano bang dapat na ginawa ni Saul? Nung nagsigawan ng mga tao na maraming napatay si David, Dapat na natutulala siya ng mga natulog na lang. natutulog mga Natulog na lang. At nagkakalaman sana. Kasi dapat tanggapin niya talaga na si David ay talaga ang baka siya hari. Siguro wala sa practice na panahon nito. Natin sa mana-mana. Brother Merlo, ano ba dapat na ginawa ng mga Pariseo? Ano nakita nila na si Jesus ay mabuti at sila ay masama? Ano na lang ba dapat ginawa nila? Dapat nakita nila, dapat wala dapat ang gagawin. Nakita nila Jesus kung anong tama Dapat nakita nila sa sarili na dapat alam siguro magbago rin kami. Dahil nakita nila si Jesus ganun ang tama. Alam nila, yun ang tama Ang problema, nakita nila yung tama, yung sarili nila, hindi nila dinama. Kung bakit mas nag-eewak pa sila. Kaya kami ang mga teacher ng mga batas dito, kami ang galing sa batas. Diba? Dapat nagbago na lang. Dapat nagbago. Brother Pa, ano ba ang dapat na ginawa ng mga Pariseo para sa'yo? Nung nakita nila na si Jesus ay mas mabait sa kanila. Siguro una ay ang kanyang ginawa ay isip nila Panginoon nito. Isip nila na mas mataas ang sabihin natin patuloy sa Panginoon kaysa sa kanila. Inalis na sana nila yung kanilang pagmamataas at sila yung pasako doon sa mga turo ng Panginoon. Salamat sa hindi ng mga turo. Okay. So, yan, no? Kayo ay nakatulog na
liwanagin. Pero pag kayo ay may tanong at alam nyo na ang sagot, ay sagutin nyo na lang para hindi umabang ang discussion. Di ba? So kung meron na kayo nagugulat sa isip nyo tungkol sa JLC, yan ang ating pag-iisipan at pag-uusapan. Si Brother Tony, may tanong or may dadang? Oo, tapos susunod si Brother ay si Sister Garacio. Paalala lang sa lahat ng magtatanong, direct to the point, ha? Oo. May karagdagan lang ng konti. Alam mo yung sa unang pahina, yung talagang sinasabi doon, ano yung puot at saka galit, di ba? At saka inggit, pagka umitra sa tao yung jealous, di ba? Totoo naman talaga, may hindi mo rin masisisi yung jealous sa magkapatid ni Joseph. Kasi favoritism ni Jacob P. Joseph di sana ibig yung mga kapatid. Bakit ganun? Pwede patay kayo yung kapatid. Pero hindi natin gano'n. Ngayon, meron naman ano nangyari lahat yung mga tawan sa ilang mga tawan sa Biblia na puro inggit at selos na nangyari. Kaya nagkawang sila bumagsak sa kanilang mga pangarin. Ang tanong mo ngayon, Brother Sammy. Bago ako magtanong nga pala, pakibasa nga na sa Exodus chapter 20, verse 5. 20 verse 5. Itanong mo na, babasahin din eh. Paano makinig ng mga kapatid? Babasahin ko natin, sabi, huwag mong yuyukulan sila. O pagyuyukulan sila, sapagkat akong Panginoon Diyos ay Diyos na kapanibubuin, na aking pinadalaw ang matapalasanan ng mga manulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na salin ng lahi ng mga nasubuon sa akin. Ang tanong, bakit na nabubuon Diyos? Ano ba ang pagkakaiba ng jealous ng gada sa ng mga tao sa kayo? Pakipagkagalan ng ano? Yung pagkakaiba ng panigubuon ng Diyos, pakipaliwanan lang. Okay, maraming salamat kayo po rin sa magandang tanong. Anong pagkakaiba o paninibubuon ng Diyos at ng tao? Una-una, pag ang Diyos po ay tama, nasa tama siya. Kasi sabi niya, ako'y mapanibubuon ng Diyos na ayaw niya na mayroon tayong ibang sinasamba maliban sa Kanya. Alam niya kung sino yung sumasamba sa ibang Diyos. Tayo kasi kung tayo na inubugo ay sa maraming mga kadihalanan. Una-una ay maaaring kagaya ng ating vision ay meron tayo nasasapawan, etc. Pero kung tayo na inubugo, ang bawa, mag-asawa, as misis ko, alam ko naman talaga na sila ay nakikipag-relasyon sa ibang lalaki. Natural na ako yung inubugo talaga. Hindi masama yung gano'n. Sapagkat ayaw ko, siya ay magkakaroon ng ibang relasyon. Itong unang paninibugo ay kagaya ng paninibugo ng Diyos, na ayaw ng Diyos na tayo magkakaroon ng ibang relasyon sa iba pang kinikilala ng Diyos. Ayaw niya ng mga Diyos-Diyusan. Ganun din sa mag-asawa. Pero, kung tayo paninibugo dahil sa mas magaling siya, dahil sa nabigay sa kanya yung mas malaking pabor, at iba pa, ay masamang paninibugo yan, kapatid. Dapat na maging masaya tayo. Ngayong kapatid ay mas magaling sa atin, mas malaking pabor na bigay sa kanya, may pagpapalang matanggap siya, dapat maging masaya pa na tayo sa manibugo. Pero kung mag-asawa, kaya na sinabi ko kanina, na siya ay nakipagrelasyon sa iba, dapat lang na tayo manibugo para maging maayos ang ating relasyon. Pero sa isang magandang pamamaraan. Nagdag, okay. May kailang. Ang pagsasayaw na ating Panginoon, mga kapatid, ay may pag-ibig ko. Ano? May pag-ibig. Kasi tayo sinusuway na mga sumamba sa mga Diyos-Diyos at mapapigyan ng importante sa ibang mga bagay na mas nakalaga sa Kanya. Kasi ang ating pagtutungan, mga kapatid, ay kamatayan. So, ang pagsasayaw ng Panginoon, mga kapatid, ay may pag-ibig. Alay sa ating mga tao na puno ng kalingaan, at nagsisigurado ang ating damdamin, kapag po tayo nagselos, na maraming pagkakaiba sa Panginoon, na minsan po ay puro kasama ang ating pag-ibig. Okay, thank you. Nanay Brad. Tanong po yan.
Ngayon parang ako hindi sa kanila, sabi ko nga, alam mo yung nakikita ko sa inyo, ano bang ginagawa ninyo, tingin ko kasi kako. Mga banal ko, ano ba ang dapat ko maging para makapagaya sa inyo? Tanong ko, kasalanan ko ba yung nakikita ko sa kanilang kabuhayan? O, kulang po kayo dyan. Kasalanan ba ang mainigit? Hindi naman. Hindi. Depende po sa iyong iniisip. Hindi, depende sa iniisip. Kasi yung inyong pagkaingit ay para rin sa pamilya mo na makabuti. Pero kung kinaingitan mo yung isang pamilya dahil magaling sila, yung pamilya mo hindi, yun po ay Yun ang hindi ko. Okay, Brother Nerlon. Sinabi mo nyo kanina, naingit ka sa pamilya dahil mahusay sa inyong mga anak. So gusto mo siyang gayahin, maganda po yun. I-train mo yung mga anak mo para bawat araw maging singer din sila. Okay. So, positive po, ang inyong po iniisip. Hindi po yung pagkasira sa kapwa. Okay. Sa tanong ko na Sister Granzo, hindi ko po nakita yung ingit doon. Ang nakita ko po, admiration po yun, Sister Granzo. Admire the family because the way we go to the church, the way we participate into the church, admiration yun. Kasi yung ingit, iba yun eh. Ang bunga kasi ng ingit, eh yung susuklap ka, hindi ka naman nagagalit doon sa pamilya niya. No? Hindi po tayo na ingit. Siguro ang ingit kunyari, Nag-admire lang tayo sa taas. Umahangahit lang. Hindi mo ang sinabi niya, yung pamilya niya yung banal. Hindi nga parang yan, no? Iba po yun. Hindi po ingit yun. Admiration po yun. Sige, siguro kung sinabi ng ating nilalagay na nahihigit ako talaga sa pamilya niya, sisiraan ko ba? Ayan naman yun, diba? Pero kung sinasabi ko, talagang mamahal ako sa pamilya niya, gusto kong maging gano'n ang pamilya. Hindi po. Tama ang admiration. Okay, question. Ang tagal? Sa Ezekiel, nabasa ko ito. Nakalagay Ezekiel 28:19. For in my judgment and in my waiting, what I declare. On that day there shall be a great earthquake in the land of Israel. So sabi ni Brother Ellie, ang pag-ibig na Diyos ay gano'n din ang kagalit sa Diyos ay may pagmamahal. Pero bakit niya nasabi dito na, for in my judgment, I will give a shaking or an earthquake in the land of Israel. Basta niyo ba, Ezekiel Kapatid po sa Tagalog. Sabi ko ito, sapagkat sa aking paninitugbo at sa sigalbo ng aking puot ay nagsalita ako. Tunay sa araw ng lupot ay magkakaroon ng malaking pamilya sa lupain ng Israel. Ito po ay galing ng Panginoon. Ano po ninyo ang Panginoon ay God is a God of love and at the same time is a God of justice. He is a God of justice. Siya ay just, siya ay matuwid, siya ay banal na Diyos. Ito'y pareho. Hindi ito magkulay na itas ng Diyos. At habang kanyang sinasagawa ang judgment, ay kasabay din noon ng pag-ibig. Kaya sinasabi sa atin na ang mga makasalanan, pagdating ng pagluto, ay mananatili sa lupa hindi na sa langit. Dahil sa iyo ay judgment ng Diyos, at at the same time, yun ay pag-ibig ng Diyos. Hindi po pwede na dahil ng Diyos ang mga masama sa langit. Dahil doon sa langit ay sila mo. So, sinasabi that day, judgment mo yan? Yeah, ito po. Kaya ito po, yung sinasabi dito ay paghatol ito ng Diyos doon sa mga lumalabas sa Kanya. Ito ay maaaring individual at as a whole siguro sa pangkalahatan na mga lumalabas sa Diyos. Kagaya ng bawa, hindi tayo naman bawa mga kapatid. Yung sila nagkaroon tayo sa pumutanakan ay binabalaan sila ng Diyos na yung mga dadaanan ng mga Israelites patungong kalaan ay padaanan sana nila. Pero ayaw nilang padaanan. Kaya sabi ng Diyos sa mga Israelites, patayin na yan mga tao yan na inyong madadaanan kasi hindi sila sumasampalataya. Dumarating yung tinatawag ng judgment na Diyos. Dahil kapag hindi ginawa ng Diyos yun, mas malaking sabihin natin
masira ang maaaring mangyari kaysa sa mas magandang mangyayari. Kaya itong tinatawag dito na judgment na palit-pugo, may pag-ibig pa rin po ito. Dahil una-una, pag-ibig sapagkat ang hatol na ito ay para maiwasan yung mas malaking, sabihin natin, masamang mangyayari kung hindi niya gagawin yung bagay. May question pa ba or that? Brother Sam, pakipunta na po dito para mabilis. Anong po ba yan sa dagdag? Tanong lang. Ano? Magandang umaga po, kasama. Ang tanong ko lang po ay mayroon lang akong dalawang tanong. Ang unang tanong ay ang jealousy ba ay talagang masama? Dahil pangalawang dapat tatlong tanong ko pero nasagot na ni Brother Paz kanina yung pangalawang tanong ko. Dahil meron din magandang pagsiselos. So, ang jealousy ba ay talagang iwasan na natin? Ang unang tanong ay gusto kong sagutin ng Brother Eddie. Ang pangalawang tanong ay sino bang sasagot nito? Si Brother Eddie. Ano ba ang gamot kung kasalanan ba? Dahil diniskas natin na maraming masama sa pagsiselo. Ano ang gamot sa pagsiselo? Okay, Brother Eddie, ang kasalanan. Ang jealousy ba ay kasalanan ba? Brother Eddie, anong gamot? Talagang may request ka o sintas na ito na. Pwede naman sagutin ng iba. Okay, ang jealousy ko ba ay masama? Ano ba? Ang sa akin po, alam sa akin lang. Dalawang pagkasin ng ibig mga kapatid. Ang jealousy ay nagiging mabuti at nagiging masama. Depende po sa akin. Sa akin. Ako po yung jealous, maraming sa akin kapatid. Ano po? Sabihin ko na jealous ako. Kasi tingin ko parang magsigit yung attention sa kanya ng magulang. Siguro maraming ka na siya. Ano po? Nakita ko, mas maganda yung damit na nabinilay sa akin. Yung sa akin, sa kanya, branded bigis. Sa akin, ay logo. Ba't? Kaya sa kanya ko, branded to ah. Ano po? So, minsan sa kanya ko sa kanya. Ano po? Nagiging mabuti at nagiging masama para sa akin. Depende po sa akin na tinitingin na mas maganda yung damit niya, ano po, si Kuya, kasi hindi na kaya na magulang namin. Ano po, that time. Marami sa akin, ito na pili sa akin ang aking nanay, kasi tingin niya ito yung maganda sa akin. Ano po? Depende sa akin na tumitingin yung situation na nagiging mabuti po siya mga kapatid kapag yung aking intention sa aking kapatid ay hindi naman masama. Ano po? Nasisirain yung gamit niya, nasitasan po, ay ginagalan ng langgam niya, pag-vlog siya natulog. Ano po? Na nagiging mabuti yung pagkakinig ko sa kanya ay walang masamang iniisip na ikasasama ng aking kapatid. Ano po? Nagiging mabuti naman kapag nagiging ko sa kanya na ay nagiging masama kapag inisip ko na sumiyang siya ng kasamaan at nagiging mabuti sa mga kapatid. Kapag in-appreciate ko yung nakayanan ng aming magulang at naging nagpatuloy yung aking kapatid doon sa pinili sa kanya ng nanay ko na walang anumang resulta ikasasama sa aming pamilya. Ano po? Kaya para sa akin, hindi ko sabing masama o mabuti ang jealousy. Depende po sa naging result na ginagawa ng pagkasyalas natin. Okay. Brother Eddie, anong gamot? Anong ginawa ng sakit kasi? Kaya sa medicine na rin natin nasagutin. Kumbaga, kung ano ang gamot dito ay una alamin natin yung gagnon, ano bang cause. Kung ang cause ko ay walang dahilan, maaari ko sana ay iwaksin na lang natin sa ating isipan. Wala naman dahilan, mapapagod ka lang, naiisip, magkakaroon ka ng stress. Pero po, kung may simapasi naman ang yung pagsiselos, may katotohanan, sa atin po, sa ating mga sarili natin yung mga bibigyan ng solusyon, magkakaroon. Ang mangyari lang po siguro, ito ay ating kilala na lamang sa ating karoon. Ganun tayo ang Kaya po ako nila kasagutan. Kayo ay may pamakasagutan. Sa aking pananaw, depende. Pwede kang magselos. Halimbawa, isang misis ko, pagka matagal na lagi ang uwi, puro sa
minsan sinasabihan ko rin. Sabi ko, mukhang napapalimit na ata ang tagal ng uwi. So, alam niya na mag-selfie din ako. Pero sa mayos na pag-uusap, alam mo, depende kasi yan sa pagkaka. Pero pagka kayo na yung ko na negative yung inyong response, yan hindi mabuti. Pero kung positive, mabuti po yun. Halimbawa, ganito. Nakita ninyo yung kapitbahay na ang negosyo ay tinsong manok, ang ganda ng tila. Ganda talaga ng tila. Abay, maganda yun ah. Ang ginawa ko, naglalak na ngayon ng pwesto. Ginaya mo siya ha, pero hindi mo siya sinabihan. Kasi minsan sa shop namin, pagkakapit kami, nakita ko, marami nakikita ata na kasi tumatagal nito rito. Tumatagal sa amin, ganun din ang business. So, hindi mo maganda yun. Pero kung ikaw, positibo ka, pwede pala ito. So, magtatayo ka, yun. Pero huwag mong kompetisan, magkalat ka ng lugar, ibang lugar naman, mayroon ka rin naman kapitan, pwede mo gawin yun. Positive po yun. Pero yung pagkakita mo sa kanya, na-engage ka, tapos tatabihan mo pa yung negosyo niya, sisirahin mo yung negosyo niya, babaan mo yung presyo mo para masira yung so, depende mo yan. Kahit sa mag-asawa, depende mo yan sa approach eh. Okay. So, dahil sana ay tayo ay tapos na. Ano ba ang muling masasabi nyo? May lang. Ha? Wala nang time? Sige, isa. Sabi niya, napunta sa amin. Sige po, sige po. Adyan lang tayo. Okay. Ito isang pananaw ng isang matanda. Tungkol sa serious. Ang pag-serious, lahat na tao na talaga sa pag-serious. Walang exception, ba? Lahat tayo ngayon. Pero, sa akin pananaw, dalawang klase ang pag-serious. Isang destructive, isang productive. Okay. Sa destructive, pag nag-serious ka, you are trying to downgrade ng kapitbahay mo, kaibigan mo, that is destructive. Hindi ka nag-strive na tulungan mo sa umilan. Otherwise, gumawa ka ng paraan na ikawan mo siya, kalat mo, gano'n. Ang naman, ang productive, kung ikaw nag-serious, mag-strive ka, na hindi mo sasabihin, mag-strive ka kasi sabi ni Lolo. Mag-strive ka, gawa ng effort na hindi mo siya magayahan siguro, malampasan. Pero may time na ikaw ay nagsisikap, maging katulad sa kanya. Maaaring nga hindi ang gusto niya ang katulad sa iyo. In other way, yan ang isang pagpipili na production. Thank you. Wala na talagang time. Ay, huwag na rin. Last word. Ito ko sa Jeremy Macy lang. Last word. Payo natin sa lahat ng mga kapatid na maging tama ang paraan ng ating pagsisilos. Kapag ang ating pagsisilos ay para maging maayos ang ating relasyon, tamang paraan ng pagsisilos yan. Pero kung ang ating pagsisilos ay dahil ayaw natin na yung ating kapatid ay lumago, gumaling, o mas maging mabuti, maling paraan ng ating pagsisilos. Thank you, Brother Ernest. Dapat makita natin sa sarili natin na tama yung ating hinahampan. Hindi natin tinataas yung ating sarili. Kasi ang problema natin, gusto natin lampasan yung iba na sa masamang paraan. Tulad ni Satan, gusto niya kumantay sa Diyos. Sabi niya, gusto ko magiging kapatid ng Diyos at gusto ko magiging Diyos. Kaya, nasira siya. Ganun din sa atin, pagka ginagawa natin, yumabang tayo, gusto natin magkasang pa yung iba, mahirap po yun. Dapat kung ano tayo, manatili tayo dyan, o pinaulan na tayo ng ulan ng Panginoon, kasalamat tayo. Kaysa naman pinaulan na tayo ng hero, mas mahirap yun. Thank you. Ano mayroon? Brother Ernest. Dapat ang Kristiyanos ay may pagkain. Pagkat nilura mo ang andong ang naman ko ito ay Kristiyan.
Brother Ricky. Maliban sa jealous na tinutukoy ay magiging mapalituloy ng Diyos. Hindi ko alam kung merong jealousy sa tao na it is not associated with negative results. Mga kapatid, let us be honest to ourselves. Pagka nakadama tayo mga kapatid, ang tanyo, tapat ako sa sabi sa inyo. Hindi ko pwedeng hindi yan mahaluan ng hindi magandang bagay. And when, at kung tumating sa pagkakataon ng mga kapatid, lumapit agad tayo sa Panginoon. Hindi natin sa kanya, Ama, tulungan niyo po ako. Ayoko po nito sapagkat gusto ko sumunod sa inyo. Mga kapatid, sinisigurado ko sa inyo. Ang kapangyarihan ng Diyos ay gagawa sa akin at para sa akin. Thank you. Dani. Ang bunga ng pagsisiglas ay katulungan, pagkakampi-kampi, pagkaingit, pagkamuhi, pagkapot. Kung mayroon partisipan na lumitaw sa atin mga kapatid, sabi sa previous na lesson, ingatan po natin yung ating isip. Iwaksin natin kaagad yun, huwag natin i-entertain, para yung laway natin sa mga kapatid. At dagdag ko po, pag dumating man sa puntong ganon, isipin natin si Kristo sa kontrast ng ginawa niya. Na bagamat siya ay makapangyarihan, pinili niya kagustuhan niya na magpakabawa sa tao, so naging humble siya, yun po ang dapat natin gawin. Thank you. Mga kapatid, ay ito po ang kahit po i-share sa inyo. God is a God of love at ito po ay God of equal. Ito po. Nagkapit po sa ating sarili na meron talaga mas magaling sa atin na iba, mas matalino, at may mas kakayanan pa sa ibang mga bagay. Tanggapin po namin yung mga kapatid na kung natin i-level sa kanila, kung hindi naman nila pagkapalang binigay sa atin ng Panginoon. Talento mo nito at talinuhan. Kung meron po silang kaibigan sa pusin, tanggapin po natin o isang umubuti po ng ating gawain po. So, sa akin po ay God of love at God of equal at pagtanggap sa ating mga kailangan, mga kapatid, para po mawala po yung jealousy at mabawasan po yung pagkaselos sa ating mga nararamdaman. Thank you. Salamat sa inyo mga elder at sa inyo mga kapatid. Diyan na katapos sa ating lesson review. Ibibigyan na po na natin sa ating superintendent. Pag-ibig na batay sa Biblia na nagmumula sa Diyos. Kaya po tayo bibigyan ng mutikawitin o ng awit na mensahe ng Israel sa kamay habang ang susunod na ating ay gagawa tayo ng meron tayo reporting para sa pag-good. So meron pa tayo. Say, 'You're better every day.' If you love me, you will always love the Savior better every day. If you love me, you will always love the Savior better every day. If you love me, you will always love the Savior better every day. If you love me, you will always love the Savior better every day. If you love me, you will always love the Savior better every day. If you love me, you will always love the Savior better every day. If you love me, you will always love the Savior better every day. If you love me, you will always love the Savior better every day. If you love me, you will always love the Savior better every day. If you love me, you will always love the Savior better every day. If you love me, you will always love the Savior better every day. If you love me, you will always love the Savior better every day. If you love me, you will always love the Savior better every day. If you love me, you will always love the Savior better every day. If you love me, you will always l
If you love me, you will judge in temptation. You will shun the evil that will make you fall. In the hour when all is lost, you will not falter. If you love him, you will trust in spite of all. If you love him, if you love him, you will always learn that they were better every day. If you love him, if you love him, you will let the Savior guide you all the way. If you love him, you will be a friend to sinners. You will listen to the one who understands. He has said, ask what you will in faith believe. If you love him, you will do as he commands. If you love him, if you love him, you will always learn that they were better every day. If you love him, if you love him, you will let the Savior guide you all the way. Sa mabilisang po paraan, bakit po nag-report po ang bawang phone na meron po natagawa ng branch dapat school, no? Nagpita po ng February 19. At ito po ay pisahan po ng phone 7. Yan po yung itagrupo po ni Brother Emer, Mr. Ganasagatian, siya ang magigdaan namin para siya po makakuha ng aming venue po sa Pulang-Lupa, malapit po sa health center doon. Yan. Kaya po, salamatan ng Diyos na kamay ng kapatira kami o member na bibigay ng panahon, financial plan, ang kanilang mga sasakyan na nagagamit namin, Brother Sandy, Brother Naglagan na Kansay, para kami makapunta doon kasama yung mga bata namin mga kasama. Kaya napakabuti ng Panginoon dahil kami ay patuloy na ginagamit sa gawain ito. Kaya po ang aming program, tapos po na ginagawa po doon sa Pulang-Lupa, malapit po sa health center. Susunod naman ay Tony Sayrus. Mabilis ang reporting. Kami po ay nagbabranch sa Bagso dito sa Bayakar, nila sa Ulangan, sa harapan ng mga Coro family. At kami ay natutuwa dahil ang aming mga estudyante doon, mga 50 plus.